promise forever, ever, hold on, never mind. Oh, Alright, so welcome back sa ating panibagong video. So para sa video na to, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-schedule ng appointment online sa pagkuha ng passport. Ano? So, mas less hassle dito sa online kasi dito na tayo mag-fill up and then ipiprint na lang natin to at ipapasa sa kanila. No? So, dito meron tayong mga kinakailangang bayaran, okay, para matapos natin tong scheduling na to at ma-schedule na nga tayo. So, mamaya di-discuss ko sa inyo yun and then ano yung mga requirements na dadalhin natin sa pagpunta, no? Kapag pinasa na natin yung mga papel natin. So, ngayon, dito muna tayo sa kanilang fill up process, no? Basahin lang muna natin to guys bago natin pag isa-swipe or next, no? Basahin muna natin itong mga to bago tayo magpipindot ng next. So, dito sa dulo, by proceeding with this application, basahin niyo po muna yan. So, ako nabasa ko na yan, so skip na natin. So, dito sa baba, meron kayong pagpipilian, start individual or start group. So, ako guys, mag-isa lang naman ako, so individual. Kung kaya mag-isa lang din kayo, individual na kayo guys. So, ito, region, country, site. So, dito sa may site, ang pipiliin nyo lang dyan guys, kung ano yung pinakamalapit sa inyo na mall. No? Kasi puro mall to eh. Hanapin nyo yung mall na pinakamalapit sa inyo. So, NCR South ako. Hanapin ko lang dito yung NCR South. Ito, NCR South Festival Mall, Muntinlupa City. So, yun yung pinakamalapit sa akin. Mas Piñas City kasi ako eh. So, pipiliin ko na yan. Pag napili nyo na yung pinakamalapit na mall sa inyo, next na kayo dito sa dulo. Merong notice, may 1, 2, 3. Pakibasa na lang po yan. Importante po yan para alam po natin, aware po tayo. So, binibilisan ko lang guys, kasi medyo mahaba to. Bibilisan ko lang para umiksi yung oras natin. And then, check nyo lang tong I confirm that kung okay na, nabasa nyo na. And then, click next. So, dito isi-schedule natin yung araw at oras ng inyong appointment. So, dito sa January, yung puro red na yan, fully booked na yan. Kailangan kulay green para available. So, this January, puno na. February, puno na din. March, merong available 7, 8 to 27. No? So, pili na kayo dyan. So, piliin natin 7. Yan. And then, anong time? So, ang available na lang is itong, ano ba to? 3, 4 p.m. to 5 p.m. Army clock. Tama ba ako? 16, 17. So, Army clock po yan. So, piliin nyo na lang kung ano yung available. Nagkakaubusan na guys. Kayo na bahala. And then, click nyo tong I'm not a robot kung nakapili na kayo ng date and time. So, konting ano lang yan. Konting, parang ano lang to. Verifying na human talaga kayo. Hindi kayo AI. And then, click next kung okay na. So, dito may warning. Yan, pakibasa po. Iwasan po natin ang matay po, magkamali sa mga letters ng pinifill up natin kasi sobrang hirap pong ayusin yan kung magkamali kayo. And then, I agree kung nabasa nyo na. So, phone number, telephone number yan. So, skip na natin. Ito, mobile number. Bara-bara na lang tayong number natin dyan. Pero kayo, ilagay nyo yung mismong number nyo. Email address, lagay nyo yung email address nyo. And then, confirm nyo dito sa may pangalawa. Wait lang, tinatype ko pa. Okay. So, phone number, email address, confirm, last name, lagay nyo pangalan nyo dyan. Pucho-pucho ko na lang to guys para mabilis tayo. Given name, yan yung first name nyo. So, skip na natin yan. Middle name, syempre yung middle name nyo. And then date of birth. Pucho-pucho ko na lang din to guys kasi masyadong mahaba kung itatype ko pa yung mismong ano ko. So, male. And then civil status. Yan, civil status, single. Birth legitimacy, legitimate, country, Philippines, province, Metro Manila, kung ano man yung, kung saan man kayong city naroroon or capital, lagay nyo lang. Ako, Las Piñas City, yan, Metro Manila, Las Piñas City ako sa municipality. So, nakukuha nyo naman guys, next na natin. So, father's name information, last name ni father nyo, first name ni father nyo, middle name ni father nyo. Okay, so, country, Philippines, mother information, maiden name sa pagkadalaga to guys, last name, maiden name, so dalaga na apelido, first name ni mama nyo, tapos middle name sa pagkadalaga ng nanay nyo, okay? And then, kung okay na, next. Dito, application type, new, no? Tapos dito, basis of Philippine citizenship, so birth. And then, foreign passport holder, no.
Emergency contact person. So, ilagay nyo dito yung emergency contact person. Kapatid, nanay, asawa, kung sino man yan na importante na pwede nyong mahinga ng tulong sa oras ng problema. So, lagyan natin si De La Cruz 1. Tapos lagyan yung number niya dito. Start with 639 ha. 639 and then yung remaining numbers ng mobile phone nyo. And then, kung okay na, click next. Current address, lagyan nyo lang yung complete address nyo dito, block lot. Tapos dito, city, kung saan kayo nakalagay na city. And then, province, state, Metro Manila. And then, occupation. So, self-employed ako, so kahit none na lang ilagay ko dyan. And then, office number. So, kahit lagpasan nyo na yan, optional. Office address, lagpasan nyo na lang din yan, optional na lang din yan. So, click next. So, nga pala, iwasan nyo yung mga space sa pagtatype ng mga words. Kasi ito nga, ayan, tulad yan. May space tayo na nalagay, kaya hindi nyo nare-read. So, binura ko lang yung extra space dito sa Metro Manila. So, click natin next. Yan, nag-invalid kasi siya eh. Dito naman, i-double checking na natin yung mga pinag-fill up natin. So, make sure na tama lahat, okay? Check natin lahat mula sa phone number, mobile number, email address natin kung tama, last name, first name, middle name, birthday, gender, civil status, birth legitimacy, country of birth, province, municipality. So, father's information, last name, first name, middle name, country. Mother's information, maiden up, sa pagkadalaga to guys. Apelido sa pagkadalaga, first name, middle name sa pagkadalaga. Okay? Baka magkamali kayo dyan guys ha. Kaya i-double check nyo yan. Iwas typo, iwas problema. No? So, application information, new, basis of Philippine citizenship, birth, foreign passport holder ka ba? Yes or no, piliin mo lang. So, ako no kasi yan, syempre. Emergency contact person, double check kung tama yan. Kasi pag natayo po yan, ako, ang hirap kumontak ng maling tao dahil mali yung number na nalagay, no? Tapos, contact information, natin to, address, city, province, state, country, occupation, office number, wala na yan. So, dito naman, nandito yung schedule ng appointment nyo. So, may bandang dulo, March 7, 2024, no? Time natin is 4 p.m. to 5 p.m. O 4 p.m. to 5 p.m. No? And then, site ko, ito yung lugar kung saan ako pupunta at magpapasa ng mga papel sa Festival Mall, Muntinlupa City. No? Check nyo lang tong I am not a robot kapag tapos na. Check nyo lahat at verify na, tama na lahat. So, proceed tayo sa next. Verify. Yan. I'm aware that possession of, basahin nyo lang yan guys. Ha? Yung mga kulay pula na yan. Importante yan. Kapag nagkamali kayo sa mga pinagtatype nyo dito at gusto nyo i-edit, pindutin nyo lang tong back. Okay? Meron tayo dyang back. Ayan. Maigi na ma-edit nyo agad yan. Pwede nyo balikan yan guys kapag nagkamali kayo. And then, kung tama na lahat, confirm. So, tama na lahat, na-edit na natin, confirm. Proceed na tayo sa payment. So, ang payment method nila dito, guys, e-wallet, Paymaya. Walang GCash. Okay? So, ako nagbayad ako through debit credit card gamit ang GCash Mastercard. So, kayo bahala guys kung anong gagamitin nyo. For sure, meron kayong Paymaya or debit credit. So, pili na lang kayo dyan guys. And then, meron sila dito sa processing type, regular at special. So, ang pinili ko lang dito guys ay regular kasi hindi naman ako nagmamadali. So, 12 days. 12 days lang naman. Pagtapos nung appointment ko, 12 days, hintayin ko sa processing, sa paggawa nung passport ko, pipick upin ko na siya. Pick up or gusto nyo deliver. Dito yung sa settings sa baba natin. Ma-adjust natin yan. So, kayo, kung nagmamadali kayo, piliin nyo yung special. 1,200. Okay? Kung hindi naman kayo nagmamadali, etong 950. So, 950 lang pinili ko guys. Payment method ko, debit credit card ang pinili ko. Kaya bahala kayo kung ano gagamitin nyo. So, meron silang other services. Pick up, yan yung pupuntahan nyo mismo. Pupuntahan nyo mismo sa site na yun uli, yung passport nyo. Kukunin nyo siya, no? Tapos meron naman yung through courier. So, i-deliver nila door to door sa bahay nyo mismo. Pero magcha-charge or mag-a-add kayo ng 150 pesos. No? So, pick up lang sa akin guys. Kasi mas tipid tayo dyan. Tsaka malapit lang naman. Isang jeep lang naman ako eh. So, dito sa dulo, pay now. Ayun, ang total ng babayaran ko is 950. Pero may charge yan uli na 50 pesos. So, mag-prepare kayo at least 1,000. Pay now. So, dito meron silang payment confirmation. Basahin lang natin to guys. Para hindi tayo mag-overthink kapag nalagpasan natin yan. So, kung nabasa nyo na yan, I agree. And then, proceed to payment. Medyo maingay. Pasensya na kayo, may tubig. Yung sa tangke namin yan eh.
bumubuhos na tubig. So, ang overall nababayaran natin is 1,000 pesos. So, okay, kanina 950. Gaya na sabi ko, merong ulit fee na 50 pesos, kaya naging 1,000. So, nakita nyo dyan guys, 1,000. And, input lang natin dito yung, kung debit credit kayo magbabayad, input nyo lang yung credit card info nyo dito. Card number, expiry date, and CVV. No? Tapos, kapag na-confirm nyo na yan, I'm not a robot. Yeah, I'm not a robot, and then, I'm not a robot, tapos complete order kapag tama na yung verifying nyo sa I'm not a robot na yan. And then, lalabas dyan guys, ganito. Kapag success na yung payment nyo, ganito yung lalabas. May transaction ID, screenshot nyan, and then payment date, payment method. Okay? Magkano yung amount na binayaran nyo? So, ganito yung lalabas. In-screenshot ko lang yan guys. Tapos, ito yung lalabas guys. Pagkatapos nyo i-confirm yon. Sunod-sunod na yun guys, madali na lang yun, makakapan nyo yung susunod na mga mangyayari doon pagkatapos doon, kahit iwan ko na sa inyo yung mga ganap doon. So yan, thank you for your payment has been received, no? So ganyan, may mag-email sa inyo guys na document, so i-check nyo yung email nyo, ora mismo, ganito yung lalabas. Alright, so ganito yung lalabas sa inyong email, may mag-email sa inyo na DFA passport, no? Ganito yung lalabas. You have successfully confirmed your passport appointment booking. So, yan. Sa pinakadulo, mayroong PDF. Download niyan. Itong pinakauna. Yan. Kasi yan yung ipiprint nyo. Ipiprint natin yan, guys. Kasi ipabasa natin yan. Kung bagay yan na yung form natin, hindi tayo mag-fill up. Doon sa mismong site, nag-fill up na tayo online. Piprint na lang natin yan, dadalhin doon, ipapasa. Ano-ano pa yung requirements na kailangan natin dalhin bukod sa pinaprint natin na ito? No? Ano pa yung mga kailangan natin dalhin? So, kailangan nyo rin magdala guys ng isang valid ID. Isang valid ID, government ID. Ilalagay ko dito yung mga available government IDs na tinatanggap nila. Tingnan nyo dyan sa screen. Tapos, i-xerox niya ng 3 kopya. Yung ID nyo naka-xerox harap likod sa bond paper. Pwedeng short or A4 or long. Basta naka-xerox copy yung inyong valid ID na isa. 3 kopya. Okay? And then, PSA, live birth nyo, original. Dali nyo rin yan. Kasama yung Xerox. Okay, dali nyo yung valid ID nyo, original, tapos yung Xerox copy. PSA, dali nyo rin yung PSA, and then yung Xerox copy nun, 3 din. Okay, 3 kopya din. So, yun lang dadali nyo. PSA, valid ID, at itong form nyo na to, na pinilapan natin online, yung 3 lang na yun, yung dadali nyo, yung 3 bagay na yun. No, so, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana malinaw at mabilis kong naituro. Sa ganun, napaiksi natin yung oras. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please leave a like and subscribe. I'll see you guys next time.